simple lang. Pangutanan mo siya nako, mabasa ba litra po litra pinangga na si Kristo dili Dios? Ano yung pangutana ha? Mabasa ba litra po litra nga si Kristo dili Dios? Ayaw ko basahin nga tao si Kristo kay duha yung kinaya. Pami mo supa ka na. Ang pangutana pinangga na igsoon. Simple kayo. Mabasa ba litra po litra sa Biblia nga si Kristo dili Dios? A few moments later. Dinhi sa Juan 8:40 ingon. Karon apan karon na nagpanimuha kamo sa pagpatay kanako. Nga tao nga nagsulti kaninyo sa kamaturan nga akong hingtunggan sa Dios. Ini wala pagbuhatan ni Abraham. Busa miingon ako kaninyo nga mga matay kamo sa inyong mga sala. Kay kung kamo dili man nagpanuo nga ako mao si Kristo, tao o dili Dios, mga matay kamo sa inyong mga sala. Okay. Grabe talaga, no? Isang Bugos Bible ginamit nila para pasinungalingan lang na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos, nagkatawang tao. Tanggap nila na tunay na tao, pero di tanggap nila na tunay na Diyos. Pero di na ikapagtataka pa kung bakit gumagamit sila ng ganyang ori ng Bible. Bakit? Di ba? Kahit nga si Sinita, na bistong-bisto na natin. Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit, Ayan. Ito po ang lugar na yun, Ito po. Ayan po yun, O di klaro. Ayan po yun, Kung may dikit man yan, So kung may dikit, una, napansin ninyo? Pinabulaan na niya na may dikit. Pero, kinalaunan sinabi, kung may dikit man yan, edi inaamin nga na dinidikitan para lang pasinungalingan. Halimbawa, ang aral nila na di nila matanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. si Kristo, hindi po siya ang Diyos. Si Kristo ay hindi daw ang Diyos. Napakinggan ninyo si Mr. Arnel Tumanan. Ito tatalakayin natin, samahan ninyo. Kumusta? Welcome sa lahat nating mga suking taga-subaybay. At ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe, lalo na sa mga kapatid natin, at pindutin ang bell button, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nagsubaybay ngayon sa iba't ibang panig sa ating bansa o kaya sa iba't ibang mundo, iba't ibang bansa, no? Mga OFW. So, paki-comment kung saan kayo nakabase ngayon para malaman natin kung saan na paabot ang ating talakayan, mga kapatid. So, isang nakakatakot na ginawa nitong ministro mismo ni Felix Manalo. Gumamit ng isang salin Cebuano na Biblia sa Juan 8:24 at nakita na itong salin ay hango daw sa original King James Version 1611. Bakit? Tinatawag na bugos ito. Dahil sa 1611 kasi ang nakasulat sa Juan 8:24, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He shall die
in your sins. Nako, ang ginawa ng ministro, kaugnay dito mga kapatid, gumamit ng Bugos Bible para lang patunayan na sa naturang salin, inaamin ni Kristo daw na siya'y tao at hindi Diyos. Balikan natin. Ang akong pangutana, simple lang. Pangutanan mo sa nako, mabasa ba litra po litra pinangga na si Kristo dili Diyos? Ano yung pangutana ha? Mabasa ba litra po litra nga si Kristo dili Diyos? Ayaw ko basahin nga tao si Kristo kay duha yung kinaya. Pami mo supa ka na. Ang pangutana, pinangga na igsoon. Simple kayo. Mabasa ba litra po litra sa Biblia nga si Kristo dili Diyos? A few moments later. Dinhi sa Juan 8:40 milyon. Karon, apan karon na nagpanimuha kamo sa pagpatay kanako, nga tao nga nagsulti kaninyo sa kamaturan nga akong hingdugan sa Dios, kini wala pagbuhatan ni Abraham. Busa miingon ako kaninyo nga mga matay kamo sa inyong mga sala, kay kung kamo dili man nagpanuo nga ako mao si Kristo, tao o dili Dios, mga matay kamo sa inyong mga sala. Okay. Ngayon, kaugnay dito, sinusuri talaga ang salin ni Kaburnok ng Factbusters, PH. Inanyayahan namin kayo na huwag kalimutang mag-subscribe din sa channel ni Kaburnok na binura ng hacker yung una niyang channel. Kaya muling nagsimula na naman. At ito ang pagsusuri ni Kaburnok. Sagutin natin mga kapatid, ito pong tanong mula sa ating Facebook page, The Beloved Catholic, mula po kay Daryl Capobres Guanzon. Ganito po ang kanyang sabi, Bro Kaburnok, pakitapik po ito ng salin ng Bible na ginagamit ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo kung saan po nila ito ibinasing salin. Sa King James Version ba? At sino ang author ng libro? God bless po. Maraming salamat kay kapatid na Daryl Capobres Guanzon. At meron po siyang ipinadalang larawan. Ayan, nakikita natin sa screen. Ayan, sabi dito, Jesus Christ is not God. Juan 8:24, merong isang salin na ipinakita. At merong sinasabing, si Kristo, tao o dili Diyos. Saba, grabe naman yan. Actually, nung nabasa ko ang kanyang mensahe sa ating Facebook page, naalala ko ang sagutan ni Father Darwin Gitgano at sa isang ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kung naalala ninyo, nakaharap ni Father Darwin Gitgano ang ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Marcelo Ramirez. Ano ba ang tanong ng pari na si Father Darwin Gitgano sa ministrong ito ni Manalo? O ito, panoorin natin. Ang akong pangutana, simple lang. Pangutanan mo sa nako, mabasa ba litra po litra pinangga na si Kristo dili Diyos? Ano yung pangutana ha? Mabasa ba litra po litra nga si Kristo dili Diyos? Ayaw ko basahin nga tao si Kristo kay duha yung kinaya. Pami mo supa ka na. Ang pangutana, pinangga na igsoon. Simple kayo. Mabasa ba litra po litra sa Biblia na si Kristo dili Diyos? Okay. Pagkuha ang libro ba? Sa pangutana, mabasa ba sa Biblia na si Kristo dili Diyos? Ito na ginagana ng text. No? Ito. Kung babasa ko, sa kondisyon. Okay. Okay, balik ko na ba? Litra po litra nga si Kristo dili Diyos. Ayaw ko basahin nga si Kristo tao lang. Okay? Kay nito, kay nagpagkatao man siya. Okay, basa. Ipagpaguha pa. Nasunod pang utana kay ipagkuha pa man, no? Nanamantan na natin doon no? Ayan, so napansin ninyo, ayon po kay Father Darwin, saan ba mababasa sa Biblia, letra por letra, na sinabi ni Kristo na siya ay hindi Diyos at siya ay tao? Tanong, paano ba sinagot ito ni Marcelo Ramirez, ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, na sinabi ni Kristo na siya ay hindi Diyos? Ito, panoorin natin. Yung mong pangutana, balik kasi mong pangutana, nga mabasa ba sa Biblia nga si Kristo
dili Dios. Nagay pulong dili Dios. Kaya problema og nataw kay paniya ta doktrina nagtumo mi nga Kristo na tao. Dinhi sa Juan 8:40 ingon. Karon apan karon na nagpanimuha kamo sa pagpatay kadako nga tao nga nagsulti kaninyo sa kamakburan nga akong hingtunggan sa Dios ini wala pagbuhatan ni Abraham. Busa miingon ako kaninyo nga mga matay kamo sa inyong mga sala kay kung kamo dili man nagpanuo nga ako mao si Kristo tao ug dili Dios ug dili Dios ug dili Dios ug dili Dios mga matay kamo sa inyong mga sala. Okay. Basahan ko. Ang sorry, teksto ni Juan? San Juan 8. Sundan, nakakay, imo ng version. San Juan 8:40. Okay, basahan na ito ha. Ito sundan. Kaya yun yung ipakuha in taon yung version, right? Ito basahan, ang San Juan 8:40 ha. Ito sundan ka ka, ningon ko sa dili sa Diyos. Ang gibuhat, minusa. Kung saan ang version ni mo? Iglesia ni Cristo version? Kung saan ang version? Kung saan ang version ni mo? Awal lagi. Kung saan ang version na? Ayan, so napanood niyo po ang revelasyong talatang yan ni Marcelo Ramirez na grabe, nakikita ninyo, booking na booking siya doon. Pero sandali, himay-himay natin yung saling yan at yung talatang yan na kanyang ginamit. Anong talata ba mababasa na sinabi ni Kristo na siya ay tao at hindi Diyos? Ito, ipapakita natin sa inyo yung larawan na ipinadala din sa atin sa Facebook page natin. Ito itong sinasabing ito ay itong nasasalin na ang balaan nga kasulatan na sudlan sa bagong tugon nga ginhubad sa Binisaya nga Cebuano sa Juan 8:24. Ganito ito yung Cebuano version niya, ipapakita natin sa screen at ang gagawin ko, isasalin ko po sa Tagalog. Ganito po ang ating mababasa doon. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, tao at hindi Diyos, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. O dito, binabanggit daw na si Kristo ay nagsabing siya'y tao at hindi Diyos. Aba, grabe naman ito may katotohanan ba ang naturang saling ito, mga kapatid? Susurihin natin yan. Puntahan muna natin yung first page daw ng nasabing Biblia. Ayan, nakikita nyo sa screen. Kung mapapansin ay ito po ay nasa Cebuano language. So yung gagawin natin ay isasalin natin sa Tagalog. Ang banal na kasulatan nakapaloob sa bagong tipan na isinalin sa Bisaya o Cebuano. Ayan. Okay, so ito yung nakapagtataka. Sa ibaba nito ay meron pong binabanggit. Babasahin natin. Sabi dito, translated out of the original tongues, with the former translations diligently compared and revised and conformable to the edition of 1611, commonly known as the Authorized Version. Ayan. So, pansinin na isinalin ito mula sa original na lengguwahe at ikinumpara base po sa Authorized Version ng 1611, mga kapatid. So, sige nga, susuriin na natin isa-isa. Ito bang salin na ito na ipinakita ng ministro ni Manalo na ito kanina, ito po ba ay isang saling totoo o isang bogus na salin? Susuriin natin yan, mga kapatid. Tignan natin ang original na lengguwahe. Ayan, nakikita nyo po sa screen. May binabanggit po dito na, ito, yung sa English kasi, that I am He, o sa Grego, ego eimi. Ayan, nakikita nyo sa screen. Ano na po ba ang sabi ng mga Bible scholars mula po sa original language? Ito pong ego eimi, ano po ba ang kahulugan nito? Babasahin natin muna itong commentary ng Juan 8:24 sa Pulpit Bible Commentary. Ang sabi dito, ito po ba lang ego eimi o sa Ingles ay I am, ang sabi, the central focus of the divine revelation to be I am. Napakaliwanag. Ibig sabihin, mga kababayan, ang tinutukoy pala dito
ito pong I am ay tumutukoy sa divine revelation ni Kristo. Ibig sabihin, itong phrase na ego eimi or I am ay tumutukoy sa kaniyang pagka-Diyos. Yan din po ay pinabanggit sa versikulo 28 at versikulo 58. At kung mapapansin nyo dyan, nakikita nyo sa screen, meron pong phrase na I am o sa Grego ay ego eimi, mga kapatid. Isa pang Bible commentary ang nagsasabi din sa Vincent Word Studies in the New Testament ang mga salitang ganito. The words are rather the solemn expression of His absolute divine being. As in John 8:58, if ye believe not that I am. Napakaliwanag, si Kristo ay tunay na Diyos dahil yung phrase na I am is a solemn expression of His absolute divine being. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Mula po sa mga patunay na ating inilatag sa inyo, totoo ngang pinapahiwatig pala ni Kristo sa talatang ito na siya ay tunay na Diyos, mga kababayan. Ngayon, ang susunod na tanong, mula po dito sa kanilang ipinakita, ang salin bang kanilang ipinakita ay sang-ayon sa authorized version ng 1611? Titignan natin yan, mga kapatid. Yung Juan 8:24 ng authorized version 1611, wala namang nakalagay dyan na sinabi ni Kristo na siya'y tao at hindi Diyos. Ang sinasabi lang dito, I am He. Wala nang iba. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, kung mula pala doon sa authorized version 1611, ang sali na kanilang ipinakita, dapat tugmang-tugma doon sa authorized version 1611. Hindi naman sinabi diyang, I am He, man, but not God. Dapat ganun. Walang ganun, mga kababayan. Naku naman, Kaya ang ating hatol sa kanilang ginagamit na saling ito, bogus yan! Nako, Talagang tampering na naman yan, Iyan na naman ang example ng pagtatamper ng Biblia, mga kababayan. Ngayon, ang susunod na tanong. Diba sa talatang Juan 8:24, si Kristo ang nagsasalita sa talatang ito? Alam naman natin, mga kababayan, na si Kristo po ay nagsasalita sa salitang Aramaic. Tanong, base ba sa mga salin sa Aramaiko, si Kristo ba ay umaming siya ay tao at hindi Diyos sa Juan 8:24? Susuriin natin yan, mga kababayan. Babasahin natin ang una, itong salin na The Holy Peshitta Bible Translated ng John chapter 8 verse 24. Ganito po ang ating mababasa. I said to you that you shall die in your sins, for unless you shall believe that I am the living God, you shall die in your sins. Napakaliwanag po. Sinabi po ni Kristo dito na siya ay tunay na Diyos, mga kababayan. O isa pang salin sa Aramaic, ito pong The Aramaic English Interlinear New Testament Bible ng John chapter 8 verse 24. Ganito naman ang sabi, I said to you that you shall die in your sins unless for you shall believe that I am the living God. You shall die in your sins. Klarong-klaro. Sinabi talaga ni Kristo sa John 8:24 na siya ay tunay na Diyos, na siyang taliwas doon sa ipinapakita ng mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo na sinabi daw ni Kristo na siya ay tao at hindi Diyos. Nako, mali po yan. Kaya atin na namang napatunayan na tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo sa Juan 8:24, mga kababayan. Kaya sa sinasabing ito ng mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo, actually nakikita ko po itong mga nasabing posts na ito sa social media, fake news po yan. Kaya, busted yan! Mali! Nako, Ayan. Busted talaga sila. Imagine, ang salin na Cebuano, galing sa 1611 King James Version. At sa 1611 King James Version, imagine, wala naman nakasulat na ako'y tao, hindi Diyos. Ang nakasulat diyan sa 1611, Juan
John chapter 8 verse 24, malinaw, I say therefore unto you, that you shall die in your sins. For if ye believe that I am He, ye shall die in your sins. Yun ang nakasulat. Walang kahit anong pahayag, mga kapatid, na ako'y tao, hindi ako Diyos. O anumang mga pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus na tao lamang siya. So, walang salin sa 1611 King James Version na nagsasabing, ako'y tao at hindi Diyos. So, ang Juan Kapitulo 8, versikulo 24 na ginagamit nila ay napakatibay. Hindi pagtanggi sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Ang ginagamit na teksto, tama si Kaburnok, bogos. Ibig sabihin, manipulated translation para ipagtanggol ang maring aral nila. Di ba? Palagi nilang ginagamit, mga kapatid, yung Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 2, huwag ninyong bawasan o dagdagan ang salita ng Diyos. Bakit kaya? Binawasan, dinagdagan ang salita ng Diyos. No? So, ano ba yung ginagamit I am? At bakit napakahalaga ito? Alam niyo, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon Jesucristo na I am sa yung binanggit ni Kabornok sa Grego, ego ime. No? Ito ay direktang tumutukoy sa pangalan mismo ng Diyos sa lumang tipan, lalo na sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14. Sabi ng Diyos, I am that I am. Sa ibang salin, I am who am. So sa Juan Kapitulo 8:24 na sinabi ng ating Panginoong Hesus, kapag hindi ninyo paniniwalaan na ako nga, I am, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Kung si Jesus ay tao lamang, di ba? Blasphemy yan. Pero tandaan natin, ang Juan 8:58, kung ipagpatuloy natin ang pagbasa sa talatang ginamit nila na minajik pa, anong mabasa sa Juan 8:58? Di ba sabi ng ating Panginoong Hesus, before Abraham was, I am. So dahil dito, anong nangyari? Yung mga Hudyo pumunot ng bato dahil babatuhin nila ang ating Panginoon Jesucristo sapagkat alam nilang ito'y pag-aangkin ng ating Panginoon Jesucristo sa likas na kalagayan na Diyos, samantalang para sa kanila, siya ay tao lamang. Kaya, saan galing itong ikinakalat ng mga INC na ako'y tao at hindi Diyos? Hindi ito mula sa King James Version 1611, mga kapatid. Lalo nang hindi galing sa Aramaic Bible. Meron tayong Aramaic Bible at hindi galing sa Greek manuscript. Meron tayong Greek manuscript at lalo na sa Latin Vulgate Bible. Iyan ay tinatawag na salin na binabago ang kahulugan upang ipasok ang maling doktrinang imbento lamang ni Felix Manalo na si Jesus ay tao, hindi Diyos. Kaya, kapag ang salin ay wala sa original na teksto, mga kapatid, hindi yan salin. Interpretasyon yan at may agenda iyan para ipagtanggol ang maling aral. So, yung lohikal na tanong sa ginagamit na salin ng INC. Kung sinabi ng ating Panginoong Hesus, ako'y tao, hindi Diyos. Bakit kailangang maniniwala ang mga tao para maligtas? Bakit kailangan maniniwala sa ating Panginoon Jesucristo na tao lang pala siya? Di ba Diyos lang ang makapagligtas? At ang hindi maniniwala ay mamamatay sa kasalanan. Yun ang malinaw sa teksto. So,
tandaan natin, walang ganiyang tao, mga kapatid, na ang sinasabi na makapagligtas. Tanging Diyos lamang ang maaring pagbatayan ng kaligtasan. At kung hindi maniniwala, ay mamamatay talaga. Pero di na natin ikapagtatakayan kung bakit gumagamit sila ng naturang salin. Bakit? Di ba? Alam niyo? Si Cesar Sinita, anong nangyari? Huling-huli, pinakita pa niya sa live niya na hindi naman totoo na pinagtakpan ko ang naturang talata sa Biblia. Pansinin ninyo ito, kaya itong dahilan nawala na din si Sinita, hindi na nag program sa kanyang YouTube channel. Matapos siya mabulgar. Tingnan. Comment kayo kung may nakita ba kayo na may itinakip, ginupit at itinakip. Ito, Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit, Ayan. Ito po ang lugar na yun, Ito po, Ito po. Ayan po yun, Ayan po yun, Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abdul din. Sagutin natin, mga kapatid. Sandali, Talagang dinikitan ko raw. Isa-isahin ito. muna natin ito. Bueno, bubuksan natin, Iisa-isahin muna natin ito, mga kapatid, no? Dinidikitan pinasunungalingan niya na may dikit. Balikan natin, Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin, Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit, Ayan. Ito po ang lugar na yun, Ito po, Ito po. Ayan po yun, So nakita niyo ba? May dikit ba o wala? Di ba malinaw na isang uring pandaraya yung ginagamit na salin sa Apokalipsis Kapitulo 13 versikulo 16-18? Si Cesar Sinita, kaya tumigil na siya sa kaniyang programa, malinaw na ito'y isang uri ng bugos. Bugos na salin, mga kapatid, sa Biblia. Hinggil sa Pahayag Kapitulo 13, 16-18. Bakit? Ang tamang salin ni Monsignor Abriol at sa ibang mga salin, halos pareho talaga ang nakasulat, kanang kamay o sa noo. Hindi yung ipinakita niya na klarong-klaro sa live niya na may ginupit at itinapak sa yung salitang at, yung kanang kamay at sa noo. Di ba? Isang oring pandaraya yan. Yung ipinakita mismo ni Mr. Cesar Sinita sa isang teksto, mga kapatid, ang salitang o ay dinikitan ng salitang at. So, sa ganitong paraan, mga kapatid, nagbabago talaga ang kahulugan sa talata. Napakalinaw na isang uring pandaraya yon. Ang o sa English, or. Ibig sabihin, kung ginamit sa Tagalog ang o, or sa English, yan nangangahulugan alinman sa dalawa. Pero yung nakita niyong ginupitan niya, may gupit at may idinikit na at sa o, ang at sa English, an yan. Ibig sabihin, nangangahulugang parehong sabay. So, nagbabago talaga mula sa o hanggang at. Di ba isang doctrinal manipulation yan? Hindi simpleng pagkakamali. Sadya talaga. At wala talaga yan sa naturang salin. Minagic lang. Isa-isahin natin. Ito, mga kapatid.
Di ba sila natakot sa ganyan? At meron ba siyang pagwawasto? Ipinakita pa niya. Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16-18. Na ang nakasulat, instead na kanang kamay o sa noo, abay, may dikit, klarong-klaro, kanang kamay at. Kaya, ang tamang teksto ay kanang kamay o sa noo. Yung ipinakita ni Cesar Sineta ay hindi tapat na salin. May sadyang pagbaluktot upang ipagtanggol ang maling interpretasyon. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ang Biblia ang may problema, kundi ang gumagamit para sa pandaraya. Di ba? Nakakatakot yan. Okay. Eto, balikan natin ha. Tingnan ninyo mga kapatid. Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Nakita ba ninyo ang dikit? Sige, comment kayo kung nakita ba ninyo ang dikit mga kapatid. I-comment ninyo. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. So, sa live pa niya, sinabi, tingnan natin kung may dikit. Ito po ang lugar Klarong-klarong, may dikit na. na yun. Ito po. Ito po. Ayan po yun. Ayan. Nakita niyo? Kita niyo? Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. So, pinakita na niya, imagine pinakita na niya ang pahina ng Pahayag Kapitulo 13, 16-18 sa sali ni Monsignor Abriol. Kitang-kita na may dikit sa salitang at. Tinakpan yung O. Tinakpan ang salitang O. At para ipalabas sa kanang kamay at sa noo instead sa kanang kamay o sa noo. Anong tawag diyan? Pandaraya o hindi? Anong tawag diyan? Na hindi naman makita, mga kapatid, kahit sa original Greek Bible, di ba? At kahit sa salita sali ni Monsignor Abriol. So, dalawang malinaw na punto dito mga kapatid na klarong-klaro talaga na sa paggamit sa naturang salin ay isang uri ng pandaraya. Bakit kailangan gawin yon? Kung makita ninyo, napansin ninyo, hindi niya inaamin na may nakadikit na salitang at. Kahit nakita na ito, sa naturang pahina na siya mismo ang nagbuking. Ipinakita kasi niya nang naipit ang palusot niya kung may dikit man. Hindi ako ang gumagawa. Ibig sabihin mga kapatid, may dikit pero ayaw akoen. At ayaw talaga niyang itama. Balik natin ha. Depinsor Katoliko nun si Ayan, balik muna natin. lugar na yun. Ito po. Ito po. Ayan po yun. So klaro. Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Depinsor Katoliko nun si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo talibugok. Sadali, anong tawag niya sa akin? Talibugok daw. Isa-isahin natin ito mga kapatid, no? Napakalinaw talaga. Sabi niya, kung may dikit, hindi ako ang gumagawa. Ibig sabihin, mga kapatid, ayaw talaga niyang akoen. Pero, pinabulaan na yan, dinikitan. Ngunit, ang sabi niya, kung may dikit, may dikit talaga, pero ayaw akoen. Hindi ako ang gumawa. Ayaw ding itama. So, ang tamang pagbasa, alam naman natin kahit sa salin ni Monsignor Abriol, kanang kamay o sa noo. Hindi kanang kamay at sa noo. So, kahit siya pa mismo ang naglagay, o kahit hindi si Cesar Sinita ang naglagay,
ginamit niya ang isang pahina na may manipulasyon para baguhin ang kahulugan ng talata. Ang hindi pag-amin, mga kapatid, ay malinaw talaga na ebidensya ay pagpapatunay na ang naturang talata ay isang uri ng pandaraya. Pero ano sabi niya? Hindi ako ang nagdikit diyan. Siguro, yung Defensor Katoliko o kaya si Monsignor Abriol, dahil sa panahong yon, si Monsignor Abriol ay buhay pa. Kahit tahasang pinasunungalingan na ni Mr. Cesar Sinita ng INC, ang isyong may dikit. Napakalinaw. Malinaw sa mismong video niya. Nakita nyo? Nakita nyo ba? I-comment din nyo. Ano nakita niyo? May dikit wala? Ha? Napakalinaw sa video niya na siya rin mismo ang nagpakita na may dikit na salitang at. Sa halip na aaminin yung mali, itutuwid yung kamalian, abay, inililihis niya ang usapan. Sa pagsabing, kung may dikit man, ay hindi raw siya ang gumagawa, kundi ang Defensor Katoliko o kaya si Monsignor Abriol ang may sala dahil sila posibleng gumagawa. Ito ay hindi makatuwirang depensa. Bakit? Una, hindi niya itinanggi ang mismong ebidensya na ipinakita niya. Di ba? Kundi, ang pananagutan lamang itinanggi niya. Ikalawa, walang patunay na may manipulasyon mula sa panig ng Defensor Katoliko o ni Monsignor Jose Abriol. Ikatlo, kung tunay na malinis, ipinakita niyang teksto, dapat malinaw talaga, hiwalay, at walang anomalya ang mga salita. Ngunit kabaliktaran, mga kapatid, yung nakita ninyo. May dikit, may tapak, at may pagbabago sa dating kaayusan sa naturang talata. Sa mga katuwid, ang ganitong pahayag ay hindi paglilinaw, kundi pag-iiwas sa katotohanan. Malinaw na ebidensya ay nanatiling malinaw. Gaano man ito ipagkaila o ipasa ang sisi sa iba, hawak na hawak pa niya ang naturang salin na ipinakita at nang nabuking siya, anong sabi niya? Windel talibong talibugok daw. Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit, Ayan. Ito po ang lugar na yun, Ito po, Ito po. Ayan po yun, Ayan po yun, Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibugok. Nako! Dahil nalantad natin yung ginamit ni Cesar Sinita na Biblia sa Pahayag Kapitulo 13, 16-18 na may nakadikit. Ano nangyari? Dahil binago ang teksto at hindi niya talaga kayang sagutin yung ating rebuttal. Sa halip, anong ginawa niya? Namemersonal. Yung ad hominem, nanlalait. Tinawag akong talibugok daw. Sabi niya. Di na malinaw. Kapag naubos na ang depensa at argumento, mga kapatid, aboy, tatak na nila yan. Kadalasan ay insulto ang ang kanilang ginagawa. Pero kung tinatawag na ad hominem, atake personal, mabubura ba nito ang katotohanan? Hindi. Ang orihinal na nakasulat na kanang kamay o sa noo at yung ipinakita niyang may dikit na salitang at, hindi magbabago kahit pa mamemersonal sila. Sa halip na ituwid, sa halip na ipaliwanag, abay, ang sagot,
atake personal, hindi yan ebidensya, mga kapatid. Mas lalo pa. No? Kaya nga, yung dahilan, wala na. Uminto na siya. So, ang pag-insulto, hindi yan rebuttal, hindi yan sagot. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Kahit ba, gumagamit sila ng atake personal. Ang tunay na hamon, linawin ang pinakita niya, hindi atake personal. Di po ba? Ang tanong dito, kay Mr. Ramirez na isang ministro ng INC at itong si Sinita, bakit kailangan nilang manipulahin ang Biblia? No? Halimbawa, Juan 8:40 at ni Cesar Sinita, pahayag 13, 16, 18. Bakit binabaluktot nila? Halimbawa, Juan 8:40, salitang binabaluktot. Napakalinaw sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 8:40, malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ngayoy, pinagsisikapan ninyo akong patayin, akong isang taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Aking narinig mula sa Diyos. Dinagdagan nila. Ano dinana? Ako'y Diyos, ako'y tao, hindi Diyos. See? Binabaluktot talaga nila, di ba? Kaya mag-ingat sa ganyan, mga kapatid, dahil isang pagmanipula yan. Pinipilipit. Kapag sinabi ng ating Panginoong Hesus na tao siya, automatikong para sa kanila, hindi siya Diyos. Yun po ay false dichotomy. Sa teolohiyang Kristiyano, ang aral ay si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. Hypostatic, yun. So, hindi ang Biblia ang nagsasabing hindi Diyos si Jesus. Yun lang pinipilipit nila, no? Na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos daw. Okay. So, ngayon, ating tatalakayin itong paggamit nila sa mga talata, lalo na si Shubalde ng INC. Oh. Anong sabi dito? Sandali. Okay. Sabi ni Marco Pagulayan, wala tayong magawa sa grupo na yan. Binabago nila ang nakasulat sa original, na nakasulat sa Biblia. Ang gawa 20:28 sa original, nakasulat Iglesia ng Diyos, sa Lamsa version, Iglesia ni Cristo. Okay. Hindi, ibig sabihin wala na tayong magawa. Meron tayong magawa. Ituwid yung mali. Dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Dapat ituwid ang mali. Ano sabi ni Dr. Jose Rizal? It is enough for good people to do nothing, for evil people to succeed. Yon. Delikado yon. Okay. Ituloy natin. Skill na yung talata 1:840. Ngunit ngayoy pinagsisikapan o pinagpipilitan ninyo akong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Marami pang mga gumagamit ng iba't ibang talata. Wala namang problema sa talata. Minsan kasi, mga tol, Tama, walang problema sa talata. Ang problema, yung interpretasyon sa naturang talata. ang hiwaga ng kasulatan sa Bible ay nakatago talaga sa hiwaga. Hindi lahat ng bumabasa nakakaunawa, no? Posibleng ito nabasa nyo pero baka mali kayo ng pagkakaunawa dyan. Kasi Yan. Sabi ni Shubaldi na isang iglesia ni Cristo din,
na yung ginamit niya, binasa niya Juan Kapitulo 8, versikulo 40, hiwaga na hindi daw mauunawaan ng lahat ng mga bumabasa. Pero totoo ba yan na ang Juan 8, versikulo 40 ay kaugnay sa hiwaga? Kung basahin natin ang konteksto sa Juan Kapitulo 8:40, napakalinaw. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ngunit ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin. Isang taong nagsalita sa inyo ng katotohanan ng aking narinig mula sa Diyos. Hindi ito ginawa ni Abraham. Lilinawin natin. Walang binanggit diyan na hiwaga. Walang pahiwatig diyan na ito'y lihim na kaalaman na nakatago at iilang tao lamang ang pwedeng makaunawa, di ba? Ang Juan Kapitulo 8, versikulo 40, hindi yan hiwaga na nakatago sa piling grupo lang. Ito ay hayag na pahayag mismo, Juan 8:40. May malinaw na konteksto, nauunawaan ng sinumang tapat na nagbabasa sa Biblia. Di ba? So, napaka linaw dyan mga kapatid. Pero, ito pa, may pahayag siya. Nagkakaroon ng contradiction. Like for example, mga kapatid, yung mga nagsasabing, ako nga, di ba? Kasi ang pagpapakilala ng Panginoong Diyos kay Abraham ay ako nga, di ba? Di ba? At sinabi ng Panginoong Hesukristo, ako nga. Kaya daw, dahil dun sa sinabing gano'n ng Panginoong Hesukristo, ibig sabihin daw siya na ang Diyos. So, ang babaw kasi nung argumentong yun eh. Pag sinabi bang ako nga, ibig sabihin Diyos na yun. Mga tol, napakaraming talata sa Bible na ginamit yung ako nga. So, isang nangangahulugan ba nung ako nga ang Panginoong Diyos na? Di ba? Hindi ganun yun mga kapatid, no? Oh, yan. Ang argumento. Argumento talaga yan ng INC. Na dahil ginamit yung Grego ego eme, ako nga, hindi daw umano ibig sabihin Diyos na ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil may mabasa sa Biblia na may mga taong gumagamit din sa Grego ego eme, ako nga. Tama, nasa pang-araw-araw mga kapatid, yung wika na salitang ako nga sa Grego ego eme, maaring nangangahulugang simpleng tao ang gumagamit. Ngunit tandaan ninyo, mali ang pagpalagay na pareho-pareho ang kahulugan, lalo na kung tingnan natin ang konteksto sa Biblia sa ego eme, ako nga. Dahil ang kahulugan ng ako nga ay nagdepende ito sa konteksto sa gumagamit. Ang ako nga, ego eme, bilang banal na pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, sa lumang tipan, napakalinaw, ginagamit yan ng Diyos. Ang pagpakilala ng Diyos, ako nga, bilang kaniyang banal na pangalan, nasa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14 yan. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga, ang ako nga, I am who am. So, ito ay hinding simpleng pahayag ng pagkakilanlan mga kapatid, kundi sariling pangalan ng Diyos. Yud, he, wow, he. Ang umiiral sa kaniyang sarili. So, bakit espesyal yung ego eme na ginamit ng ating Panginoong Hesus? Ako nga, Juan Kapitulo 8:58. Dahil sinabi ng ating Panginoong Hesus, bago pa si Abraham ay ako nga, ego eme. Bago pa si Abraham ay ako nga, ego eme. So, bakit hindi ito ordinaryong ako ito? Hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus, ako ay umiiral noon, di ba? Hindi rin sinabi ng ating Panginoong Hesus, ako ay nilikha bago si Abraham, di ba? Kundi, bago pa si Abraham ay ako nga, wika na walang simula at walang hanggan, yung ako nga. Kaya nga, kung tingnan ninyo ang reaksyon ng mga Hudyo, agad silang pumulot ng mga bato upang siya batuhin.
Tingnan niyo ang San Juan Kapitulo 8, versikulo 59. Bakit? Dahil alam ng mga Hudyo na ginamit ng ating Panginoong Hesus ang banal na pangalan ng Diyos. Ego eme sa Grego. Ako nga. Kaya ito para sa kanila ay isang uri ng pamumusong kung siya ay tao lamang at hindi Diyos. At alam niyo, bakit hindi pwedeng ikatweran mga kapatid na may ibang gumagamit din na ako nga? Bakit hindi pwedeng kaya ang ating Panginoon Kristo ay hindi Diyos? O na, totoong may mga taong nagsabing ego eme, ako nga, sa karaniwang pakahulugan. Ngunit walang sino mang tao, tandaan ninyo, walang sino mang tao na nagsasabi, bago si Abraham ay ako nga. Ang ating Panginoon Kristo lang. Tinanggap ng ating Panginoon Kristo na sisambahin. Nagpatawad siya ng kasalanan. Marcos 2:7. At nag-angkin na siya at ang Ama ay iisa. Juan 10:30. Di ba? Napakalinaw yan. Okay. Pakinggan natin. Ito talaga ang aral ng INC ayon kay ministro ng INC. Hindi talaga Diyos si Kristo. Bakit? Si Mr. Arnel Tumanan. Si Kristo, hindi po siya ang Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos susuko pa sa ibang Diyos? O, isa-isahin muna natin ito. Si Kristo hindi Diyos. O? Balikan natin, di ba? Sinabi ng ating Panginoon ego eme. Ako nga. Ang nagpahayag diyan ay ang ating Panginoon Kristo, direktang pag-angkin diyan. Juan Kapitulo 8:24. Di ba? Sapagkat kung hindi kayo sasampalataya na ako nga, kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan. Sa orihinal na Grego, mga kapatid, ulitin natin, ego eme, parehong pagpapahayag yan na ginagamit ng Diyos sa lumang tipan sa Isaias Kapitulo 43, versikulo 10. Anong mabasa? Upang inyong malaman at maunawaan na ako nga. So, parehong ego eme, parehong identidad mga kapatid. Hindi ito simpleng ako ito, kundi isang banal na pagpakilala ng ating Panginoong Hesus. So, kung nanindigan sila na dapat mabasa sa Biblia at ang ating Panginoon Kristo ay hindi Diyos, ba't iniwasan nila ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1? Ang salita ay Diyos, ang salita ay kasama ng Diyos. Juan 1:14, ang salita ay nagkatamang tao. Ba't iniwasan nila ang Juan Kapitulo 20, versikulo 28, tinawag ni Tomas ang ating Panginoon Kristo, Panginoon ko at Diyos ko? At ba't iniwasan nila yung hula sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6, na ang Misayas ay tinatawag na makapangyarihang Diyos? Hindi ito pahayag ng tao lamang. Mabasa yan sa Biblia. Kaya mga kapatid, ang pahayag ng INC na si Kristo ay hindi Diyos ay pumipili lamang ng talata. Inaalis yung konteksto at tinanggihan ang malinaw na wika sa banal na kasulatan. Ayon mismo sa Biblia, si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pero anong sabi ni Mr. Arnel Tumanan, meron bang Diyos na susuko sa ibang Diyos? Suko pa sa ibang Diyos? Tama. O, yan. At may sabi si Shubaldi, tama. Diyos, meron bang Diyos susuko pa sa ibang Diyos? Tama. Meron bang Diyos paiilalim sa isa pang... O, isa-isahin muna natin itong meron bang Diyos na susuko sa ibang Diyos? Suko pa sa ibang Diyos? Tama. Meron bang Diyos paiilalim sa... Oh, bago yang
Meron bang Diyos na pailalim sa ibang Diyos? Dito muna tayo sa unang punto. Meron bang Diyos na susuko sa iisang Diyos? Mali ang lohika ng INC. Ang argumento ng Iglesia ni Cristo ay ipinalagay, mga kapatid, na ang pagpasakop ay nangangahulugang hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Pero sa Biblia, napakalinaw. Ang anak ay kusang nagpapakababa. Tingnan niyo ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Di ba mabasa natin, siya ay nasaan yung Diyos? Ano daw? Hindi sinabing, siya ay nasaan yung tao. Malinaw dyan, siya ay nasaan yung Diyos. Ngunit nagpakumbaba. Yung pagpakumbaba ng ating Panginoon Jesucristo, hindi yun kawalan ng kaniyang kalikasan sa pagka-Diyos. So, kung unawain natin ng tama, mga kapatid, ang kalikasan ng ating Panginoon Jesucristo, hindi ito Diyos na natalo ng Diyos, kundi Diyos anak na kusang nagpasakop sa kalooban ng Diyos Ama dahil nagkatawang tao siya para sa kaligtasan. So, ang pahayag ng INC na si Kristo ay hindi Diyos, ay, una, pinipili talaga nila ang talata, inaalis ang konteksto. Di ba? No. Sa kasulatan, mga kapatid, para lang tindigan ang aral na itinuturo ni Felix Manalo. Okay, ituloy natin. Ano pa yung sabi niya? Meron bang Diyos pailalim sa isa pang Diyos? Labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. So, meron ba daw umanong Diyos na pailalim sa isa pang Diyos? Ang pagpasakop ni Jesus ay hindi dahil mas mababa siyang Diyos, kundi dahil si Jesus ay nagkatawang tao. Balikan niyo, basahin ninyo, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Bagamat siya ay nasaan niyong Diyos, hindi niya ipinagpilitan ang pagkakapantay niya sa Diyos. Bagkus, nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. So, bilang tao, tumupad ang ating Panginoon Jesucristo sa kalooban ng Diyos. Bilang Diyos, siya ay kapantay ng Ama sa kalikasan. Juan Kapitulo 10:30, ako at ang Ama ay iisa. So, malinaw ang halimbawa sa Biblia. Ang Ama, totoo, Juan, ginamit nila 14:28, mas dakila sa ating Panginoon Jesucristo. Sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang Ama ay mas dakila kaysa akin. Ang konteksto diyan, si Jesus ay nasa kalagayang tao. Hindi pagtanggi sa kaniyang likas na kalagayan sa pagka-Diyos. Sa kabilang banda, mga kapatid, napakalinaw din ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Kaya, yung logical ng INC, mga kapatid, mali yung tanong. Mali yung tanong na, may Diyos ba na nagpapasakop sa kapwa Diyos? Dapat ang tanong, may anak ng Diyos? May anak ng Diyos bang nagpakababa bilang tao at nagpasakop sa Ama habang tinupad ang plano ng kaligtasan? Ang sagot, oo. Mismo ang puso ng Ebanghelyo, napakalinaw yan sa nabasa natin, mga kapatid, sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Diba? Hindi yan kayang pinipilipit nila. Yung sinasabi na kung Diyos si Kristo daw, abay, labag na yan sa Biblia. Bakit? Dahil sa Biblia, may iisang Diyos lang. Eto. Sa Biblia. Tama. Sapagkat sa Biblia po. Balik natin. Labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. Tama. Sapagkat Diyos, labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. Tama. Sapagkat sa Biblia po, mababasa po natin, iisa lamang ang tunay na Diyos. Yan. May segunda mano din si Chubaldi na isang INC. Tama, di ba? Tama. Tama naman talaga na may iisang tunay na Diyos. At hindi nangangahulugan na dahil may iisang tunay na Diyos, wala tayong mabasa sa Biblia na ang Diyos
ang Diyos na tunay, na iisang Diyos, ay merong iisa lamang persona. Wala tayong mabasa diyan, di ba? Ang itinuturo sa Biblia ay iisang Diyos sa kalikasan, ngunit binanggit diyan na may tatlong persona. O, binanggit sa Biblia. Ano ba talaga ang sinasabi sa Biblia? Totoo. Wala tayong tutol na may iisang Diyos kahit pa sa lumang tipan. Deuteronomio kapitulo 6 versikulo 4, Shema Israel, Yahweh Elohe, Yahweh Echad. Makinig ka Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. So walang Kristiyanong tumututol sa Deuteronomio kapitulo 6 versikulo 4. Ang tanong, paano niya inihayag ang kanyang sarili nitong iisang Diyos ay iisang Panginoon? Shema Israel, Yahweh Elohe, Yahweh Echad. Si Jesus tinatawag sa Biblia Diyos. Juan 1:1. Juan 1:14, Juan kapitulo 20, versikulo 28, Panginoon ko at Diyos ko. Tito kapitulo 2, versikulo 13, dakilang Diyos at tagapagligtas nating si Jesucristo. So kung bawal magkaroon ng higit sa isang persona, ang iisang Diyos, kahit tahasang tinatawag si Jesus, sa Biblia na Diyos, bakit tinatawag siya na Diyos? Kahit ang Ama, Hebreo 1:8, tinatawag siya na Diyos. Pero hindi ito dalawang Diyos. Hindi ito tatlong Diyos, kundi isang Diyos sa persona. Yun ang mahirap nila unawain. Dahil para bang di nila talaga maunawaan na ang pagka-Diyos kung ano siya. Ang persona kung sino siya. Halimbawa, sinagot natin dito si Mr. Arnel Tumanan at ang video din ni Shubalde na isang ANC, di ba? At ako ang nagsagot. So dito makita ninyo, tatlong magkaibang persona. Si Mr. Tumanan, hindi ako. Si Shubalde, hindi si Tumanan. Ako, hindi si Tumanan, hindi din si Shubalde, di ba? Pero, kahit tatlo, iisa sa likas sa pagkatao na may katawan at may kaluluwa. Yun ang di nila maunawaan, mga kapatid. No? Kaya, ang resulta nila, kung Diyos si Kristo, ay, Diyos po, ang Ama, and then, dalawa na ang Diyos. Kung Diyos ang Espiritu Santo, tatlo na ang Diyos. Hindi tatlong Diyos, kundi iisa lang Diyos. Kung tingnan natin ang 1 John chapter 5, verse 7, for there are three that be recorded in heaven, the Father, the Holy Ghost, and the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Napakalinaw, mga kapatid. And these three are one. Hindi sinabi, and these three are three. Sana ang ating talakayang ito ay magamit din ninyo, lalo na sa mga kapatid natin na patuloy na nagsaliksik sa katotohanan. I-share ninyo ito sa mga kapwa Katoliko para mas malinawan pa sila. At kung nasa katotohanan, at kung katotohanan talaga ang pinandindigan, kitang-kita ninyo, mga kapatid. Kitang-kita ninyo. No? Bakit? Minadjik nila ang Biblia. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito yung lingkod, Brad Windel Talibong. Bye-bye po.